Ano-ano nga ba yung mga posibleng itanong sa inyo during employer interview? So ngayong araw nga pag-usapan natin yung about dyan at bibigyan ko rin kayo ng ilang mga tips. Ito nga po pala ay para sa mga first timer at ex-Taiwan. Kaya tara, ako si Tin, ang makulit na vloggerista ng Taiwan. So dahil nag-crave ako sa lechon manok pero gusto ko ako mismo yung gagawa, oo. Kaya samahan nyo akong magluto niyan habang kinikwento ko sa inyo ang posibleng itanong during employer interview. Number 1 nga natin dyan, ang introduce yourself. Abay, wag nyo na pagkahabaan yung sagot dyan dahil marami pang i-interviewin. Teka, ganito nga pala sa Taiwan, kapag bumili ka ng isang buong manok sa palengke ay talagang may ulo pa, ay syala. So, 4 na info nga lang ang isasagot nyo dyan about sa sarili nyo. Tulad ng name, age, anong tinapos nyo na kurso, at kung may job experience kayo about sa factory. Kung wala naman kayong experience, edi wag na, no? So, sasampulan ko nga kayo ng sagot dyan. Hi, good morning sir or ma'am. I'm Juan de la Cruz, 25 years old. I am Bachelor Graduate of Information Technology at STI College. So, dapat po habang sinasagot nyo yung tanong nila, nakikipag eye-to-eye contact kayo sa kanila. Dapat din ay malinaw ang sinasabi nyo at hindi pahinto-hinto. Iwasan nyo rin palang maging galaw-gaw, nakapamulsa, nakahalukip-kip, or magkuyakoy. Dapat focus lang kayo at diretso lang yung tingin sa employer. So next question is, why do you want to work in Taiwan? So sa tanong na yan, medyo galing-galingan natin sa pagsagot. Pahangain natin yung employer, ganun. Teka, bago ko nga sagutin yung tanong na yan, di balik muna tayo sa pagluluto ko. Hiniwa ko nga lang dyan yung bawang, sibuyas, tapos naglagay ako ng tubig sa kaserola. Tapos lagyan din natin ng asin para naman may lasa. Dyan ko na nga rin nilagay yung hiniwa kong sibuyas at bawang, tapos nilagyan ko rin ng tanglad, pamintang buo at syempre, toyo na alam kong meron din naman ako. Dapat talaga ay may dahon ng sibuyas yan. Kaso dahil nakalimutan kong bumili sa palengke ay sabi ko, sige, gawa na natin ang paraan yan mamaya. Nung kumulo na nga yung tubig, di nilagay ko na isang buong manok. Tapos tinanggalan ko nga pala yan ng ulo at paa. Agoy, kawawa naman yung manok, nabalian na. 20 minutes nga lang natin papakuluan yan para hindi masyadong malata yung manok. After nga nyan, di hahaunin na natin yung manok at syempre palalamigin. Agoy, baka kasi mapaso ako kung di ko yung pinalamigin dahil papalamanan ko pa yan. Pinasok ko nga lang sa loob ng manok ang dahon ng sibuyas, tanglad at bawang. So habang ginagawa ko nga yan, balik tayo sa tanong ng employer. So ito nga lang yung sinagot ko noon, sobrang simple lang pero tumagos sa damdamin ng employer. Wow! I want to work in Taiwan because it offers good salary and I want to help my family especially in financial and I know that Taiwan is one of the beautiful country in the world. Wow! So depende sa inyo kung anong isasagot nyo sa tanong na yan. Depende din yan kung paano nyo i-deliver yung pagsagot nyo. Baka naman kasi nakabusangot kayo kapag sinasagot nyo yung tanong na yan. Kahit naman sino mababad trip kapag ganun yung kaharap nila, di ba ga? Dapat nakangiti pa rin kayo kahit na ninenervous na kayo or gutom or puyat dahil nga ang aga niyong pumunta sa agency or kahit pa broken hearted kayo. Hala. Proceed na nga tayo sa next question natin na tinanong din naman sa akin noon. So, ito nga yung number 3 natin. What is your salary expectation? Ayan, dito B sa pagsagot, wag tayong masyadong ambisyosa, no? Mag-research din tayo kung magkano na nga ba yung basic salary ng Taiwan. Dahil yearly po talaga nataas yung sahod ng mga factory worker dito. So, pwede mo siyang sagutin ng ganito. Based on my research, the basic salary of factory worker this year is 27,000 NT. Ay, napadami ko tuloy yung paminta sa kakadaldal ko, pero gagawa natin ng paraan yan. O diba, scattered lang daw, shala, English. After nga nyan, ilalagay na natin sa air fryer ang manok. Shoot tabi, ang dami ng pinagdaanan ng manok sa buhay. Pang MMK na talaga yung kwento nito. Tapos, nilagay ko din pala dyan yung mga hiniwa kong patatas para masabay na maluto at nang makatipid-tipid baga sa kuryente. After nga nyan, edi pasok na natin sa air fryer para masimulan na yung pagluluto. Medyo namumblema nga ako nyan, gawa ng nasagad yung manok at saka yung dahon sa taas ng air fryer. Sabi kasi ni ate kapag daw nasasagad yun, masusunog daw yung manok. Pero pinagpilitan ko pa rin, ganyan ako kakulit, oo. Shoot tabi, walang makakapigil sa akin mag-crop top kahit na wala akong abs.
Tapos, isiset nga natin yung air fryer ng 120 degrees. Habang inaantay nga natin maluto yan, balik muna tayo sa topic natin. So, during employer interview nga ay dapat sumunod kayo sa proper attire na sinabi sa inyo ng staff ng agency. Tapos, kahit wag na kayo mag-makeup ng sobra-sobra. Siguro sakto na yung maglagay kayo ng lip tint at saka pulbo sa muka para hindi naman kayo mukhang putla. Tapos, yung buhok nyo ay dapat nakatali yan para neat and clean tignan. Yung paniniwala kasi ng mga Taiwanese is first impression last. Kaya dapat kapag i-interviewin na kayo ay ibigay nyo na yung 101% best nyo. Teka, tinatanong din pala ng employer kung willing ba kayo magtrabaho ng 12 hours, willing ba kayo pumasok ng Saturday, Sunday, or okay lang ba sa inyong mag-duty ng night shift? Syempre, dapat nasagot natin dyan ay puro yes, no. Dapat magpabibo tayo sa unang araw ng interview. Pag ex-Taiwan naman ay tinatanong ng employer kung bakit hindi ka na nagpa-renew ng contract mo or kung bakit ka nag-resign. So, hindi mo pwedeng sabihin dyan na na-toxican ka na sa surrounding or na homesick ka. Much better na isagot mo dyan is family problem. Tapos, kapag ex-Taiwan ka, dapat mag-practice ka ng mag-Mandarin kahit konti lang kasi itatanong sa iyo ng employer. Medyo practicein mo na ang introduce yourself gamit ang Mandarin language. Yun kasi yung na-experience ko nung pangalawa ko ng alis. Teka, tignan nyo, after nga ng 1 hour na pag-aantay, naluto na rin yung lechon manok. Wow! Ay, shoot tabi, nakailang TikTok dance din kami habang inaantay namin yan. Grabe, habang hawak-hawak ko ngayon ay langhap na langhap ko na yung amoy niyan. Sobra na akong natatakambi. Teka, yung mga sinabi ko po na possible questions sa employer's interview ay based po yan sa experience ko, ha? At syempre, nagtanong-tanong din ako sa mga kaibigan ko kung ano yung na-experience nilang interview ng employer. Nakalimutan ko rin po palang sabihin sa inyo na wag po kayo magsusuot ng maraming hikaw during your interview. Tapos, kumain muna kayo bago kayo pumunta ng agency para mag-function ng bonggang-bongga yung mga utak natin, B. May mga employer naman po kasi na hindi masyadong matanong, nagbe-base lang po sila sa mga kilos ng aplikante. Tapos, meron naman pong sobrang matanong. Depende po yan kung saan kayo mapupunta. Basta gawin nyo lang yung best nyo at samahan nyo na rin ng dasal para gabayan kayo ni Lord. Ay siya, masyado na napapahaba yung daldal ko. Kung nagustuhan nyo po yung video, please like, share, and comment. Tapos, pa-follow na rin po ako sa mga social media account ko for more updates and more videos. Hanggang dito na lang po muna for today's video. Salamat!